Pwede niyo po akong tawagin Tio. So brother, pa-project po ako ng PowerPoint natin. Yes. Right. Thank you. Po. Ah, ano pala na share. Hey. Right. Sige bro. Wait lang bro. Pa-zoom in nga. Ayan. Zoom out pala. Alright. So ang topic po natin is who is in control? So God's sovereignty and man's responsibility. So ano pong naiisip natin kapag nababanggit yung phrase na who is in control? Sino ba yung kon- may control sa ating buhay? So, pwede pong i-type sa chat or pwede po magsalita. Alright. So, next slide bro. So, pag sinasabi pong who's in control, titingnan natin sa mga susunod na mga projections, no? Believe and be safe. So, dati po, no, ayon sa Romans 10, um, yeah, thank you God, Mary Rose, for the answer, no? Ayon sa Romans 10, 1, um, verse 1 until 10 na believe and be safe. So, sa akin po, no, hindi pa ako born again Christian before at sobrang hirap po nung sitwasyon. Both po kasi um, both parties po no, ng family members ng nanay ko, tatay ko, labas-pasok po ng mental hospital. So, bata pa po ako, naranasan ko na yung emotional at psychological burden. So, sa akin po, no, para sa akin, training ground din siya ni God na kasi may katulad nito, di ba? Nakakapag-share ako um, ng aking experiences sa inyo na hindi lang po kayo nag-iisa. Sa amin po parang umano yung sitwasyon. Um, Kumbaga pumaldo. So kaliwat kanan from my mother's side and my father's side. So ayan, next slide po. So ano ba yung favorite nating movie? 'Di ba, minsan 'di ba yung ang favorite nating movie na napapanood natin ay kay James Bond or yung ako 'no, ang gusto ko is hindi ko naman series siya 'no, yung FBI, yung tungkol sa mga investigation. So kayo po, anong mga favorite movies po ninyo? Puwede niyo pong i-type sa ating chat box. Kung ano po yung favorite music ano po ninyo. Okay, alright. Next slide bro. Okay. So now, pumunta na tayo sa God's sovereignty. God's sovereign will and our choices and responsibility goes together. Passion of the Christ. Thank you po, Sir Mark. No? So, kapag narinig niyo yung God's sovereignty, thank you, Titanic and Avatar. Thank you po sa mga answers ninyo. So, so pumasok na tayo. Thank you po, patuloy ang pangarap. So, next slide po. Alright. So, ayon sa Romans 10, verse and Romans chapter 10, verse 1 until 10. So, pakibasa po natin sa isip po natin. So, pakibasa po yung Romans 10, first verse until 10. Si Brother Mark Bitita, pwede mo bang basahin, brother? Okay. Uh, uh, Romans 10, verse 1 to 10. Brothers and sisters, my heart desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved, for I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge, since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own. They did not submit to God.
righteousness. Christ is accumulation of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Moses writes this about the righteousness that is by the law. The person who does these things will live by them. But the righteousness that is by faith says, do not say in your heart, who descend into the deep, is bring that is to bring Christ up to the dead. But that does it say does it say the word is near you, it is your mouth and in your heart. That is the message concerning faith that we proclaim. If we declare with our mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God rise from him and from him from the dead, you will be saved. For it is with you is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Amen. 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 Thank you, bro. Okay. So, ayon po sa Romans 10 verse 1 po, no, na dapat bilang born again Christians or bilang Christians po, hindi lang po dapat ito nagmamanifest sa ating sinasabi. Meron kasing Christians na mahal ko si Lord, mahal ko si God, pero iba yung ginagawa natin. So, mas sabi nga po no, sa isang nababasa ko sa Facebook, mas maganda na hindi ka nagpo-post sa Facebook ng mga Bible verses, pero sinusunod naman natin yung kalooban ng Diyos. Tayo rin magbe-benefits po doon, mga kapatid. So, next po. So, ako na po, brother, no? So, ayon po sa 2 Peter, 2 Peter chapter 3 verse 9 na lahat po tayo ay nagkakasala po, no? At ang paniniwala po natin sa ating Panginoong Kristo ang makapagligtas po sa atin. So next po. So believe and be saved. So number 1, trust not in self-righteousness. And number 2 is trust in Jesus alone. And number 3 is tell others about Jesus. And 4, think how will you respond. So i-discuss po natin to. Next slide po, brother. So, number 1, trust not in self-righteousness. So, kapag sinasabi po ng self-righteousness, ibig sabihin, ah, magaling na ako sa kanya eh. Or mas banal ako sa kanya. So, hindi po magandang kaisipan po yun bilang Christian kasi lahat po tayo nagkakamali. Tapos, dapat rin po, no, humble tayo in dealing with other people na halimbawa, nakita po natin yung ating kapatid na nagkakamali or rebuke natin siya, dapat po may kasamang tunay na pagmamahal na katulad ng kay Kristo. Next po. Hello po. Okay. So, Romans 10, verse 1 until 3. So, pakibasa po, brother. Or, sino po magbo-volunteer? Sige, ako na po, bro. You. Thank you, bro. Brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are jealous for God, but their zeal is not based on knowledge, since they did not know jealous for God, but their zeal is not based on knowledge, since they did not know the righteousness of God, and so to establish their own did not submit to God's righteousness. Thank you po. Ayun, thank you.
sinasabi po dito, we're nagawa rin natin yung kanya. Yun lang, nag-freeze yung ano mo, brother Sidara, nag-freeze yung Nag-hang si Bro Tio. Medyo ah, makuha yung internet niya. Ganun din dito sa akin eh. Medyo mahina din. Pero okay. Well, brother Tio, disconnect ka. Yan. Wait lang natin siya, no? So yun po yung number one, no? Trust not in our self-righteousness. Yan na. Praise God. Wala pa. Okay. Thank you for joining, Ate Teresa. Ate Marilyn, thank you for joining. Ayan, so medyo ituloy ko lang ng konti. Nawala po ang ating speakers, Brother Teo. So, tinutukoy po dito yung ating self-righteousness, no? Yung pagtitiwala kasi natin most of the time dahil mabuti yung ating ginagawa. No? If you're doing good thing, yun dyan, ba? Hello po, sorry. Ayan, wala ka, brother. Alright. So yun po, no, ang balik po tayo. Bilang tao po, no, mahina po yung ating katawan. Ngunit sa pag-attend ko po ng Christ Commission Fellowship, sa Bible study, sa worship service, unti-unti pong mayroong pagbabago po sa aking buhay. At I'm praying din po na lahat po tayo magkaroon din po ng ganun, hindi lang po dito sa online Zoom, kundi po sa mga fellow Christians natin across the globe. So next po. Alright. So, 1 Timothy chapter 2, verse 1 and chapter 3, verse 4. So kung yung salvation, if our salvation were up to God's sovereignty, then we were be able need for us to pray for people to be saved. Okay. Ang sinasabi po dito na tingin ko it's a question na if kung salvation daw ay um, nasa Panginoon at bakit pa kailangan ng bakit pa kailangan na ipagpanalangin natin mga tao para maligtas? So sa akin po no, personally na um, ilalapit natin yung fellow Christians natin, yung non-believer na maging align tayo sa ano ng ating Panginoon. Makilala rin nila si Lord Jesus Christ at magkaroon rin ng positive, profound transformation tulad natin. So next po. Okay. So sino pong pwede magbasa ng Romans 10 verse 2? to 3. Hey, Brother Milvin, pwede po kayong, Ate Teresa, can you read us Romans 10, verse 23? Wait. Ay, kumana. For I am to testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge, since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own. They did not submit to God's righteousness. Okay, Yun thank you po. po. No? Thank Thank you you. po. So yun po. Na
maalam tayo sa mga Bible verses, ngunit hindi natin sinasagawa yung ating nababasa. Bilang tao, mahina po tayo. Sa akin po, no, ang pinaka maganda pong paraan ay mag-fasting. Actually po, no, siguro 3 araw na akong hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw. Kumakain na lang ako tuwing hapon. Tapos, one time, no, one time, na talagang sumasakit yung sikmura ko, yung parang nangangasim. So, pinag-pray ko siya na makatulog ako. Kahit hindi ako kumain noong gabing yun. So, yun po. Praying fasting po talaga kasi sinishare po natin or nakikibahagi po tayo sa paghihirap ng ating Panginoong Kristo. So, yun po. Saka marami rin po talagang benefits sa health natin yung fasting. So, next po. Okay. So, James chapter 2, verse 10. So, for whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. So, ayon po sa banal na kasulatan, na kapag po hindi natin sinusunod ang isang batas, katulad po nung mahalin natin ating kapwa, kailangan din po share natin yung gospel sa kanila kasi mahal natin sila eh, di ba ho? So kung mahal po natin sila, i-share natin yung gospel na nalaman natin sa kanila. So sharing the gospel po ay commandment din po yun ng ating Panginoong sa Kristo. Next po. Yun na yung last slides, brother. Yan na. So, sa akin lang po, no, brothers and sisters in Christ, na hindi po nagiging hadlang yung ating mga disabilities. So, ako po, no, personally, I was diagnosed po with post-traumatic stress disorder and chronic fatigue syndrome with mild depression. Ang trauma ko po ay nakuha ko sa previous na paniniwala ko. At sobrang sakit po yung pangyari kasi naloko po ako ng malaking halaga, 96,690 sa insurance. Ngayon po, kinampihan po ng mga leaders at mga taong dapat makatwiran sa pagkakataon na yan. So hindi ko po hindi ko po matanggap kasi ang taas ng tingin ko eh. Kumbaga, okay, ganito sila. I was born and raised po sa ganong paniniwala. Buong buhay ko po yun ang pinaniniwalaan. Pero po, thank God po ako. Grateful po ako sa Panginoon natin. Kasi inalis niya po ako sa ganong sitwasyon. So ngayon no, marami pong pagbabago na aking mga buhay. Marami pong answered prayers, mga sa buhay ko lang po, no? Mga positibo na na-heal po ako sa trauma. Tapos yung bago resignation ko po sa dati kong trabaho na chronic fatigue syndrome with mild depression, hindi po ako nag-take ng medication po during those times. So yun na po. Ang naging um, ano ko po para makatulog ako um, yung magnesium po. Pero ang ultimate po talaga nagpagaling sa akin ang Panginoong Kristo. Sa tulong po ng fellowship, ng prayers po, ng ng Christ Commission Fellowship. So, yun ho, sobrang laking biyaya. 2 years pa lang po ako dito mahigit sa Christ Commission Fellowship. At sobrang ganda po um, sobrang ganda po ng suporta. Talagang nagre-reflect po talaga yung heart ni Jesus Christ. So, nung 41st anniversary po ng CCA, pumunta po ako ng Pasig at umuulan, halos bumabagyo po noon. Ang pinagpipray ko po na sana huwag niyo na po akong alisin dito kasi binigyan niyo na po ako ng mga pag-iimala, mga answered prayers ko po. Tulungan niyo po ako na hindi umalis. So, until now po, um, kahit dumaan po ako sa suicidal thoughts po, no, nung Friday, wait lang. So, April na po yun eh. April 23 ng gabi hanggang Friday. So, nag-pray po ako kasi sobrang bigat.
Sobrang ang dami ko pong challenges nung naging Christian po ako. Pero I believe po no, na merong um, tinuturo sa akin ng Diyos ng resilience, na import ko rin sa mga fellow Christians ko, na wag nating sasang-ayunan yung mga pagpapakamatay na nasa isip natin. So yun po. Thank you po. Ayun, praise God, Kuya Teo. Thank you so much for that wonderful topic po. Stop